Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga idol. So pag-usapan natin yung katatapos pa lang at malaking balita at kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Kung saan nagpalit ng liderato ang Senado. So bakit nga ba nagpalit ng liderato ang Senado? Unang-una mga idol, ang problema sa ating bansa na kung saan nawawala yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, we have three branches of government: the executive, the legislative, and the judiciary. Tatlo po yan mga idol. Ang executive na pinamumunuan ng presidente ay walang karapatan na manghimasok sa powers at trabaho ng legislative. Ano yung legislative na tinatawag? Ang legislative mga idol ay binubuo ng 24 senador at ang kongreso na kung saan elected ang mga congressman mula sa kanilang distrito na re-representa sa ating bansang tinubuan. But aside from congressman, mayroon pang mga tinatawag na party list. Party list congressman, kung saan sila yung sectoral representative ng iba't ibang grupo sa ating bansang Pilipinas na kumbaga ay binigyan ng pagkakataon na mabigyan ng boses sa ating pamahalaan, kaya't mayroon tayong tinatawag na party list representative. So ayan, ang pangatlo mga kaibigan ay ang judiciary. So ibig sabihin, mula sa ating executive, mayroong legislative at judiciary. Kaya mayroong tinatawag na three branches of government at mayroong tinatawag na check and balance. Kumbaga, pag may mga tinatawag na pagmamalabis sa kapangyarihan mula sa executive branch, ay pwedeng pumasok ang judiciary para ipaalam sa ating pinuno ng executive na mali ang kanilang ginagawa. Illegal, ika nga. So yan ang sistema ng ating gobyerno. Pero sa nangyaring kaganapan mga idol, kung saan i-play muna natin yung pagre-resign ng ating Senate President na si Senator Mig Zubiri. Nabigla ang taong bayan, although may mga lumabas na alingas-ngas na mayroong namumuong kudita sa loob ng Senado, and napabalita ang pangalan dati ng senador na si Jinggoy Estrada na minamanok ng palasyo bilang maging Senate President. But nabigla ang taong bayan nung biglang si Chis Escudero ang naitalagang bagong Senate President. So pakinggan muna natin ang pamamaalam ni Senate President Mig Zubiri. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. I wish our new leadership the very best, and I pray that they will be steadfast in upholding the independence of this beloved institution. I will remain vigilant to make sure that the traditions and the rules of the Senate will remain steadfast. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. I've always said that I serve at the pleasure of my colleagues, and I thank them for entrusting me.
with the monumental responsibility of leading the Senate over the past 2 years. It has been my greatest honor of my life as a public servant and the greatest challenge. So yan mga idol, yung huling speech ng pamamaalam ni Senate President Mig Zubiri, farewell speech bilang Pangulo ng Senado. So ano ba yung naging dahilan kung bakit nakudita itong si Zubiri, mga idol? Ibig sabihin, ang Senado at ang Kongreso ay hindi malaya sa kapangyarihan ng isang presidente. Ibig sabihin, ang institusyon ng Senado ay maaring sakupin, pakialaman ng isang presidente, katulad ng nangyari ngayon. So pakinggan natin yung panunumpa ng bagong Senate President sa katauhan ni Chis Escudero, mga idol. Hindi ito inaasahan ng taong bayan na si Chis Escudero ang susunod na Senate President. So pakinggan natin, mga idol. State your name. Francis Joseph G. Escudero, Having been elected President of the Senate, President of the Senate, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities. That I will obey the laws, the legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. So yan, mga idol, yung panunumpa ng bagong talaga pinili ng kanilang mga kapwa senador na maging pangulo ng kanilang institusyon ng Senado. So nakakabigla po ito, mga idol. And tingnan natin, mga idol, kung sino yung mga taong bumoto kay Chis Escudero para manalo bilang Senate President, mga idol. So ito, mga idol, babasahin natin ang mga pangalan. Unang-una, siyempre, ang new elected Senate President Chis Escudero. Bumoto siya para sa kanyang sarili. Palakpakan natin. Ito pa, ang nagpakulong kay Morales, mga idol, na kung saan personalan yung laban, Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada, mga idol. Francis Tolentino. Francis Tolentino, mga idol. Bongo. Alam na. Ronald Bato de la Rosa. Alan Peter Cayetano. Titingnan natin dito sa baba, mga idol, kung sino yung mga bumutong iba pa. Pia Cayetano. Mark Villar. Ayan. Mark Villar, mga idol. At yung kanyang nanay, Cynthia Villar. Grispo. Grispo, mga idol.
Bong Revilla at sino nga ito? Lito Lapid, alias aka ng probinsyano. So yan mga idol, ang kabuuan ng mga taong bumuto. Sa baba, andyan itong kapatid ng mismong presidente. Kapatid ni Da Junior. So 10 yung nauna, ito yung 3. Kasi 3 ito mga idol. 3 bumoto pabor kay Chis Escudero para maging Senate President. Jaime Marcos, Rapi Tulfo at Robin Padilla. So ayan mga idol, ang tracing bumuto pabor kay Chis Escudero para pamahalaan, maging pangulo ng Senado. So dito sa ating mga binanggit na pangalan na senador, kayo na yung bahalang humusga kung ano yung saloobin nyo, kung bakit pinalitan itong si Mig Zubiri, na kung saan napanatili niya yung tinatawag na integridad at independyente ng Senado. So titingnan natin dito sa bagong liderato under Escudero mga idol, kung baka naman dumating ang time na maging rubber stamp na lang ang Senado, sunod-sunuran doon sa naghaharing puri na tinatawag, na dinidiktahan ang Senado, ang Kongreso, at hinahawakan sa liig ang mga mahalagang posisyon sa gobyerno, gaya ng mga men in uniform. And nakakalungkot dito mga idol na parang wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong natitiyak na pag-asa kung ganito yung ating mga leader. Walang tinatawag na isang tindig para sa katotohanan, tindig para sa bayan, at tindig para sa magandang hinaharap ng ating lipunan. Kung makikita natin ang mga leader natin ay nahahalin tulad sa isang water lily, kung saan malakas yung agos, doon sila nagpapatangay. Kaya nga tinatawag na water lily, kasi kung saan yung lakas ng agos, doon ang kanilang sabay. Ganito ang nakikita natin, pagsasalarawan natin sa ating institusyon ng Senado at Kongreso. Nawawala yung tinatawag na 3 branches of government, the separation of powers na tinatawag. Kaya nga mayroong 3 branches of government: the legislative, the judiciary, and the executive. Ngayon, kung pati yon na inaasahan natin para maging neutralize ang ating gobyerno ay napapasok ng kapangyarihan ng legislative mga idol, abay ito yung nakakatakot, sapagkat hindi natin masisigurong kontrolado ng taong bayan ang kapangyarihang ipinagkaloob at pinahiram sa kanila sa pamamagitan ng eleksyon. So I hope mga idol na magbigay linaw at mapagtanto natin bilang isang mamayang Pilipino kung sino ba ang karapat-dapat pa na maging isang senador, presidente, congressman, mayor, governor, vice governor at iba pang mga posisyon na kailangan natin mamili, whether we like it or not. It is the mandate by the Constitution, and we have no right
Sabi nga, whether you like it or not, we need to follow. Sapagkat no one is above the law. So ito yung nakakalungkot na sabi sa old dictum mga idol, the voice of the people is the voice of God. Ngayon, kung ating makikita, ang takbo ng ating gobyerno, walang tinatawag na voice of God. Just because hindi natin nasisiguro yung tinatawag na genuine and pure voices of Filipino people. Just because when the time of election, there's a lot of politician using his power, using his logistic, using his money in order to win for this election. Sapagkat pag nanalo ka, all the privilege is in your hand. So yan ang ating nakikita mga idol. Kaya't wala tayong nakikita na mga leader mula sa Kongreso, mula sa Senado na may paninindigan na kung ako mga idol, kahit mag-isa na lang ako, ay hindi ko iiwanan ang isang kaibigan. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay ang pag-ibig na kaya mong ialay ang iyong buhay para sa bayan. Maraming salamat. Sana'y lagi niyong pakinggan, sana'y lagi niyong sabayan ang ating mga ina-upload na video dito sa The Vloggers. So, shout out sa mga nakapollow sa atin, nakasubscribe at nag-comment, nag-like. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat at sa mga kapwa natin OFWs. Laban lang. Laban lang mga idol para sa tagumpay. God bless you. Lumakad tayo sa liwanag na hatid ng ating Panginoon. Sapagkat ang sinuman na naniniwala sa kanyang kadakilaan ay nakakasumpong ng tunay na kaligayahan at pagpapala mula sa langit. Salamat.